Ano ba yung dahilan? Bakit bumagsak ng 17 percentage points yung approval as well as the trust ratings of President Marcos? Basically, malaki yung binaba niya, no? Yung kanyang approval bumaba ng 17 points, yung kanyang disapproval umakyat ng 21 points. Yung kanyang pagtitiwala, ganun din ang binaba. At yung pag hindi nagtitiwala sa kanya, umakyat ng 22 puntos. Malaki. O nga, Malaki. Yeah. Bakit? Anong bunso dito? Tsaka yung survey, di ba, was conducted March 23 to 29. Factor ba dito yung pagka-aresto ni President Duterte? Bahagi yan. Maaaring masabi natin medyo malaking bahagi yan. No? Dahil sa, di ba, meron tayong nababasa ngayon na yung massive disinformation patungkol doon sa pag-aaresto. Yung report ng Reuters, Christian, paano isinasararawan na binaliwala ang karapatan ng dating Pangulo, na nagbaliwala naman ang karapatan ng napakaraming mamamayan, na kinidnap. Yun yung mga lumalabas dyan sa disinformation na maaaring naka-apekto sa opinion ng mga tao tungkol sa isinagawa ng administrasyon, partikular na sa kautusan ng Pangulo. Pwede bang basahin na itong lumabas na approval and trust ratings ng Pangulo na kapwa bumagsak, parang ito yung boses ng mga tao na hindi pabor dun sa kanyang ginawa o siya yung sinisisi doon sa pagkaka-aresto kay Duterte? Maaring ganun at maaring mo rin idugtong sa mga nauna niyang approval at trust ratings Kasi simula noong September 2024, bumaksak na siya less than majority na, Christian. So, nangyayari dito, nagkaroon na ng parang hindi mo masabi momentum, no? Parang recession na continuous regression ng kanyang approval. Sunod-sunod na. Sunod-sunod na. Iugnay rin natin sa isang partikular na dahilan, no? Kung bakit hindi na nagtitiwala o hindi na aprobado sa pagganap niya kanyang tungkulin. Nilabasin namin to dito sa media release. Ito yung malaking disapproval sa pagtugon sa mga pangunahing usapin sa pananaw ng karamihan ng Pilipino ay dapat tugunan kaagad ng pambansang administrasyon. So, nandyan ang mataas na presyo ng mga bilihin, nandyan ang kita ng mga manggagawa, nandyan ang paglaban sa katiwalian at ang paglaban sa kriminalidad. So, yan yung apat na usapin. Ang pagtingnan mo, wala pa tayong Pangulo simula nung nagsimula kami sa Pulse dahil ginagawa namin itong quarterly survey nito na nakakuha ng 80 o 79% disapproval in terms of controlling inflation. At kay Bongbong, nagsimula ito noong September 2024 pa. So, nag-ease up na ang inflation pero hindi mo bumababa presyo ng mga bilihin, di ba? Na-measure ba yan? Kasi naisip ko rin. Kasi perception naman ito, no? Siyempre, inuugnay din ng mga tao yan dun sa kanilang personal na karanasan. Pero I'm thinking, how big a factor kaya yung information or disinformation campaign naman ng kanyang mga kalaban sa politika? Yun ang hindi, ang meron lang tayo dun sa survey would be measures in terms of where they get their news or information with regard to politics and government. Lumalabas na 8 sa 10 Pilipino ay kumukuha ng balita sa internet. Maaaring nagbabasa, nakikinig, nanonood ng balita tungkol sa internet. Hindi natin alam kung ano yung pinapanood nila. Pero malawakan din kasi ang pagpapalaganap ng ganitong disinformasyon sa pamamagitan ng social media, Christian. Pero kinakailangan masusing pag-aralan kung saan nila nakukuha yon. Kasi maaring merong ilang nakakuha sa internet pero word of mouth na ilipat na sa ibang tao, no? Maaring galing sa internet pero yung radio station sa probinsya, ayan ang kanilang pinapahayag. So there could be multiple sources of disinformation pero maaring nagsisimula siya sa iba't ibang modality o iba't ibang media. For context, at this stage in an administration, malala ba itong kanyang survey numbers? Or, kunwari, compared to previous presidents?
Compared to, let's say, ang makukumpara lang natin, tinignan ko yung mga numero ng mga dating presidente simula nung nagsimula ang Pulse noong 1999. Ang comparable sa kanya, si Gloria Macapagal Arroyo, midterm in 2007. Mm. Pareho silang parang isa sa apat lamang ang nag-aaproba o nagtitiwala. Pero ang kaibahan ni Bongbong ay lagpas sa kalahati ang hindi nag-aaproba at hindi nagtitiwala. Si Gloria Macapagal Arroyo, nahati yung Pilipino nun eh. Mm. Merong approving, merong undecided, merong disapproving. Parang nahati sa tatlong grupo. Mm. Si Bongbong, mababa yung approval, pero may majority yung disapproval. Mababa rin yung kanyang trust at majority ang distrust. So, parang naungasan niya si GMA kung ihahambing natin sa parehong punto ng kanilang termino in the midterms. Fairly maliwanag sa mga Pilipino, at least most of them, ayaw nila o gusto nila si Bongbong. Parang ganon. Oo, karamihan ay hindi gusto o hindi pinagkakatiwalaan, karamihan ay hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. Ilang survey ba o ilang buwan bago masabi na talagang pabagsak o meron trend na bumabagsak o tumataas ang mga numero ng isang opisyal, for instance? Well, mahal sabihin mo na pag naka-3 beses ka na bumabagsak, medyo mahirap na ring ma-recover, no? In terms of approval, mas mahirap ma-recover yung trust, yung pagtitiwala. Kasi yung pag-aproba, pag nakita nila siguro yung ginagawa mo, trabaho mo, pag medyo na iibsan na yung kanilang bigat sa kanilang hinaharap sa kanilang buhay, maaari siguro tumaas yan. May isang ang pag-aaral ng ginamit ay yung mga survey ng isa pang institusyon, the social weather stations. Parang idinidikit yung approval ng presidente doon sa kanilang assessment ng kanilang quality of life. Pag tinanong mo, bumuti ba ang kalagayan mo ngayon kumpara sa nakaraang taon o bubuti ba sa susunod na taon? Pag sinabi ng tao na mas mabuti ngayon kaysa sa nung nakaraang taon, makikita mo na tumataas yung approval ng satisfaction in the case of SWS ng kanilang ng Pangulo. So madali yung approval. Yung pagtitiwala, mahirap manumbalik yun eh. Pag nawala yun, ay kinakailangan suyuin mo mabuti. Okay. So, ibig sabihin, let's say, nag-perform ng maayos itong si BBM for the next few months, pwedeng tumaas yung approval niya, pero not necessarily mahahatak yung kanyang trust ratings. Oo, ganun mangyayari. Nakita ko na rin yan, no, sa mga survey na nagawa ng mga panahon, for example, ni Gloria Macapagal Arroyo, nung nagsabi siya na hindi lang siya tatakbong presidente. Yeah. Nag-recover siya noon. Tapos nung tumakbo siyang presidente, malapit-lapit na eleksyon. So, in a sense, merong ginagawa yung presidente na maaring makapagpataas ng pagtitiwala, pero mayroon din siya maaring gawin o hindi gawin na magpapababa ng kumpiyansa at tiwala ng mamamayan.